Angelica Elizabeth Zambrano Mora. May edad na 18. Tinanggap ko ang Panginoon nung ako'y 12 taon. Ngunit wala ni isa sa aking mga kaibigan ang ebangelista at pakiramdam ko nagmukha akong kakaiba. Kaya dahil doon, lumayo po ako sa Diyos at namuhay sa kasamaan. At dumating ang araw na hinila ako ng Diyos papalabas doon. Pagdating na aking 15 kaarawan, nakipagkasundo ako sa Panginoon na bumalik sa Kanya. Ngunit naging pabago-bago ang aking isip. At dahil doon, dumating sa punto na pinagsabihan ako ng aking ama at sinabing, hindi mo kailangan maging ganyan, anak. Hindi mo kailangan maging katulad nila. Hindi magandang tignan at ito'y mali. Ngunit dahil malayo nga ang loob ko sa Panginoon, ang naging sagot ko ay, ito ako at kung paano ko gusto. Walang sino man ang pwedeng magsabi kung ano ako dapat. Kung ano ang dapat kong gawin, o kung paano ako manamit o kumilos. At ang naging sagot ng aking ama ay, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Siya ang magpapabago sa iyo. At pagdating ng aking 17 na kaarawan, tuluyan akong bumalik sa Panginoon. Lumapit ako sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Nagsisi ako at nagbalik loob sa Kanya. Inimbitahan ako sa 15 araw na pag-aayuno. Hiniling ko sa Kanya na baguhin ako. Humingi ako ng senyales mula sa Panginoon na kung tinatanggap niya ako, na kung narito siya para sa akin, na gusto kong kausapin niya ako at magparamdam sa akin. Pero lumipas ang mga araw na wala siyang paramdam, na walang paramdam galing sa Kanya. Ngunit bago matapos ang 15 pag-aayuno, narinig ko ang Kanyang tinig at nagkaroon ng isang tangi-tanging sa mga salita na nakasulat sa Jeremiah 33:3 na tumawag sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalaman. Nagdasal ako at sinabing, Panginoon, para sa akin ba yun? Inilihim ko po ang mensahe ngayon at hindi nagsabi sa iba. Pinabulayan ko ang mga salita ng Diyos na kung ang tumawag sa akin, na ibig sabihin ay manalangin. Ngunit ano naman, ang dakila at mahihirap na hindi mo nangangalaman. Naisip ko kaagad na ito'y wala ng iba kung hindi ang langit at impyerno. At sabi ko sa Kanya na, Panginoon, gusto kong ipakita mo sa akin ang langit pero hindi ang impyerno. Nagdasal ako ng taimtim sa Kanya. At sinabi ko na kung yun ang Kanyang nais, susundin ko.
Kahit na ako'y takot na takot, at sinabi ko sa kanya na kailangan niya muna akong baguhin dahil gusto kong magbago para sa kanya. Magmula nun, araw-araw akong nagdasal sa kanya hanggang dumating ang buwan ng Nobyembre kung saan isang lingkod ng Panginoon ang dumalaw sa aming bahay upang magbigay ng mensahe mula sa Panginoon na kailangan ko daw maghanda dahil malapit nang ipakita sa akin ang kaharian ng langit at impyerno. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman dahil wala akong pinagsabihan tungkol dito. At ang naging sagot niya sa akin ay, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran at pinupuri, parehong Diyos na aking ding pinupuri, ang nagsabi sa akin. At pagkatapos na nagdasal kami kasama ang ibang pamilya at ibang kasamahan sa simbahan. At habang nagdadasal, ay biglang lumiwanag at nakita ko ang pagbukas ng langit na may dalawang anghel na pababa. Tinanong ko ang mga ito kung bakit sila naparito at ang sabi nila, narito kami para sa isang misyon. Narito kami dahil kailangan mong makita ang langit at impyerno. Magmula nun ay hindi ako iniwan ng mga anghel hanggat hindi dumating ang takdang araw. At kahit saan ako pumunta, nakasunod sila sa akin. Mula paaralan hanggang sa pag-uwi ng bahay. Napakatangkad ng mga anghel. Napakaganda nilang tingnan at napakaganda nilang kanilang pakpak. Maningning ang mga ito nakasuot ng kristal na sandals at ang banal na puting damit. At ang lingkod ng Panginoon na dumalaw sa aming bahay ay pinagsabihan ako na kailangan kong maging handa, na kailangan kong ihanda ang sarili ko dahil malapit ko nang makita ang langit at impyerno. At para makita ito ay kailangan kong mamatay. Hindi ito naging madali para sa akin. Tinanong ko siya kung paano ako mamamatay dahil nga napakabata ko. At ang naging sagot niya ay, wala kang kailangan ipag-alala. Lahat ng bagay sa Diyos ay perpekto. Noong 7 ng Nobyembre, habang pauwi ng bahay, nakarinig ako ng isang tinig na nagsabing, maging handa, dahil ang araw na ito ang iyong kamatayan. Alam ko na ang tinig na iyon ay mula sa banal na espiritu, at sinabi kong, Panginoon, hindi ko nais na mamatay ngayon. Ngunit inulit niya ang kanyang sinabi na, maging handa, dahil ang araw na ito ang iyong kamatayan. Sinabi niya ito ng mas malakas na may higit na puwersa. At kahit na ako'y takot na takot, sinuko ko ang aking sarili. At nung kauwi ng bahay, naroon ang aking pamilya, mga sister sa simbahan at ang lingkod ng Diyos na dumalaw sa amin dati. Sinabi niya na kailangan akong pahiran ng langis. At habang ako'y pinapahiran, pakiramdam ko ay binabalutan ako ng hindi maipaliwanag na bagay na nakapaligid sa akin, na parang sandata na hindi man lang nila ako mahawakan. At habang nananalangin, biglang sumikip ang aking dibdib at nahirapan ng huminga. Nagsimulang sumakit ang aking tiyan at puso, pati na rin ang buo kong katawan. At ang kaya ko lamang sabihin na ibigyan niya ako ng lakas dahil hindi ko makaya ang sakit. At nang tumingin ako sa langit, nakita ko ang pagbubukas nito. Nakita ko ang mga anghel. Hindi 2 o 10, kundi milyong mga anghel na nagtitipon at sa gitna nito ay 10,000 beses na liwanag kaysa sa araw. At doon ko sinabi na, Panginoon, ikaw na yan ang dumarating. At sa mga oras na iyon, narinig ko ang boses ng Panginoon. Napakagandang tinig na mararamdaman mo yung mga halong pagmamahal. Huwag kang matakot, anak, dahil ako ang Panginoon, ang iyong Diyos. At ako'y dumating dito upang ipakita sa iyo ang aking ipinangako. At pagkatapos na naibungangon ako sa pagkakaluhod at nawala ang takot. At habang ako'y naglalakad, nagsimulang buksan ng mga anghel ang daan, kung saan isang matindi at maningning na liwanag ang tumambad sa akin, kung saan nakaramdam ako ng kapayapaan. Ang masilayan ko ito, nakita ko ang isang maganda, matangkad, matikas at matipunong lalaki. Masyadong maliwanag para masilayan ang kanyang muka, ngunit nakita ko ang kanyang napakagandang buhok na maningning na parang ginto, at napakaputing damit na may gintong pamigkis na sumagi sa kanyang dingdib. At nakalagay, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tumingin ako sa kanyang mga paa. Suot niya ang makintab na gintong sandalyas. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin at nang hinawakan ko ito,